Magandang ah, araw sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. At ngayon sa oras na ito ay pasalamatan po natin ang ating pong Panginoon sapagkat siya palagi ang nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. At ngayon sa oras na ito ay muli tayong magpatuloy, no? Doon sa pag-aaralan. Yung paalaala sa atin ni Evangelista Wilmar kanina nagbuhat sa kasulatan para maging malinaw po sa lahat, meron pa rin naman tayong kautusan. No? Yung kautusan na yun ay nauukol sa saan? Sa pananampalataya. Gaya yung sinasabi dun sa sa may Roma 3:27, yung sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kasi ang hirap kasi dun sa iba, no? Ang pinangahawakan na lang yung kautusan na 10 utos, gaya ng mga Iskriba at mga Pariseo, no? Kasi ang mga masisikap talaga sa pagsunod ng kautusan na 10 utos, yung mga Iskriba at mga Pariseo. Diba? Na pagka meron silang mga nakitang lumabag sa kautusan na 10 utos na yan, anong ginagawa nila? Pinahatulan, tinutuligsa, at ayon doon din sa kautusan ni Moises, anong ginagawa? Binabato hanggang sa mamatay. Pero tapos na yun. Sa panahon kasi ni Propeta Moises yun, no? Naabutan din ni Kristo yun, eh. Diba? Kaya nga nung dumating si Kristo dito, hinikayat niya si Apostol Pedro na baguhin ang sanlibutan. Diba? Yung namimingwit si Pedro, ano sinabi niya? Gagawin siyang malakaya ng mga tao. No? Kasi ang gagawin nila, yung kautusan na yon na ibibigay na sa mga tao, ay hindi na ayon doon sa kautusang binigay kay Moises. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, na hindi na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Pero may kautusan pa rin tayo. No? Yun na, yung kautusan na yun, yung patungkol na sa pananampalataya. Kasi ang nangyayari sa iba, yung kautusan na 10 utos, ginagawa nilang dahilan para mapigil yung iba na katulad yan sa tuwing araw ng Sabat. Sabi na nga ni Kristo, matuwid gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Kasi ang ibig ni Kristo, ano ang ibig niya? Habag. No? Ngayon, doon sa mga nagsisipang hawak naman ng 10 utos, bakit hindi nila naiisip yung habag na sinasabi ni Kristo? Kasi pag meron silang nakita na naghanap buhay sa araw ng Sabat, ano ang turing nila doon? Masama. Kasi masama raw gumawa o maghanap buhay sa araw ng Sabat. So, doon nawawala ngayon yung pananampalataya kay Kristo. Diba? Kaya nga sabi doon sa may, sa mga Iskriba at mga Pariseo, ang sinasabi ni Kristo doon, kanilang sinasabi, ngunit hindi ginagawa. Sinasabi nila yung kautusan, pero mismo sila, hindi nila ginagawa. Sa panahon din natin ngayon, nagbabawal sila magsipaghanap buhay doon sa ibang nagsisipaghanap buhay sa araw ng Sabat, pero mismo sila, gumagawa, nakikinabang doon sa hanap buhay ng nagsisipaghanap buhay sa araw ng Sabat.
Di ba? So, yun yung nagiging point dito na hindi natin pwedeng gamitin yung 10 utos na yan para makapagmapuri. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, nasaan ang pagmamapuri? Roma 3:27. Diba? Nasaan yung pagmamapuri? Ha? Meron bang ipagmamapuri yung mga nagsisipang hawak yan sa may 10 utos na yan na nasusunod nila? Hindi nila may pagmamapuri na nasusunod nila yan. Bakit? Kasi sabi ni Santiago, no? Ginaganap mo ang buong kautusan, dahil may natitisod ka sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Pag meron ka ng isang kinatitisuran dyan, nagiging makasalanan ka na dyan sa lahat na yan, sa buo na yan, kahit sinusunod mo pa yan. Diba? Anong silbi nyo ng pagsunod mo? Wala. Diba? Kaya ngayon, yung dumating si Kristo, yung kautusan ngayon, nauukol na sa pananampalataya. Kasi yung kautusan dati, pinatutunayan yan doon sa may Galatia 3, 11 hanggang 12. Maliwanag na nga sinabi niya. Maliwanag nga na ang kautusan ay hindi saan? Maliwanag nga na ang sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Kaya pag ang isang tao nag-aawak pa rin doon o nag-aaring ganap pa rin doon sa may kautusan na 10 utos na yan, diyan siya aaring ganap, wala siya doon sa pananampalataya kay Kristo. No? Kaya yun yung punto. Kaya hindi na po tayo nag-aaring ganap pa dyan sa may 10 utos na yan. Kasi dumating si Kristo, merong ng mga kautusan para masunod natin at maging kay Kristo tayo. Kasi si Kristo na yung ibinigay. No? Na dapat natin sampalatayanan. Paano ka makakapanampalataya kay Kristo? Kung ang nasa isip ng isang tao, puro hatol, puro galit, galit pagka meron nakikita na naghahanap buhay sa araw ng Sabat, hindi pwede yan. Sabihin naman, di ba? Kasi bawal maghanap buhay kasi ang ikapitong araw, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Di ba? Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni ang iyong mga taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. O kaya ngayon, pag may nakita ngayon na gumagawa, dahil ang gawa sa kanila, yung paghahanap buhay, yung labor na sinasabi. Talos na ngayon. Doon siya sinasabi ni Kristo na kapag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi niyo sana hinatulan ang mga walang kasalanan. Kasi yung mga nagsipaghanap buhay na yan sa araw ng Sabat, huwag na akong tignan ninyo. Kasi hindi lang naman ako naghahanap buhay sa araw ng Sabat. Dami yan, tumingin na nga lang sa paligid yan. Dami yan. Question ninyo, lalo na yung mga, huwag yung mga big time. Talagang ano yun. Question ninyo na lang yung mga maliliit. Nasubukan nyo na ba yung tanongin? Bakit ka naghahanap buhay na araw ng Sabado ngayon? Baka sagot kasi, kung di ako maghanap buhay, may ibibigay ka bang pagkain sa akin para sa 7 kong anak, sa 8 kong anak? Sa nanay kong may sakit? Pwede akong magpahinga ngayon. Bigay mo sa akin yung kikitain ko ngayon. Buti pa yun. Kung may ibigay mo. Pero kung hahatulan mo lang, wala ka namang may ibibigay.
parang iskribat pa rin siya. Kaya nga sabi ni Kristo, yung nandito pa siya, yung hindi pa siya naipapako sa krus, sabi ni Kristo, sundin ninyo ang lahat ng kanilang mga sinasabi. Sabi niya din sa mga, ano din sa mga iskribat, mga parisiyo, ngunit huwag kayong mga susunod ayon sa kanilang mga gawa, sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Ngayon, siyasatin din natin yung mga sarili natin, lalo-lalo na dun sa mga nagtuturo ng 10 utos, kung nasusunod nga ba nila. Kasi kung talagang nasusunod nila yan, gaya ng halimbawa natin dati nung kasalukuyan pang tungkol dyan sa may 10 utos na yan, dapat naipakita mo sa sarili mo at saka dun sa iba na hindi ka nakikinabang dun sa mga hanap buhay, yung mga nagsisipaghanap buhay sa araw ng Sabat. Kasi ang nasa isip mo, pag ikaw ay tawag dito, yung diehard dyan sa may 10 utos na yan, ang iniisip mo kasi lagi dyan, bawal gumawa sa araw ng Sabat. Kasi nakasulat yun dyan eh. Hindi mo pwedeng burahin yun. Pipiliin mo lang yung gusto mong sundin doon, hindi pwede yun. Kasi hindi na magiging 10 yun. Kasi ang bukang bibig mo, 10 utos. Diba? Hindi mo pwedeng burahin yun. Pipiliin mo lang yung gusto mo doon. Kaya yun yung kaya nga sabi ni Apostol Pablo, pinapaliwanag niya, ang kautusan ay matuwid kung ginagamit saan? Sa mabuti. Pero kung ginagamit mo na yung kautusan para lang may pagmapurin mo yung sarili mo at may panghatol mo yan sa iba, hindi na mabuti yun. Bakit? Yung nagiging binabaliwala mo yung salita ng Diyos eh. Bakit? Ang Diyos lang pwedeng humatol eh. Sino ka na mahatol sa iba? Di ba? Kaya yun yung punto po ng pagpapaliwanag na gano'n. Meron pa rin kautusan. Doon nga lang, ang kautusan na yun, yung sa mga kautusan na ni Kristo. Doon na tayo dapat mapasailalim sa kautusan ni Kristo. Hindi na doon sa may, kasi magkaiba yan eh. Kaya nga tinatawag na tulos contrastive. Kautusang ibinigay kay Moses at saka kautusang ibinigay kay Kristo. Yun yung tulos contrasting. Para maintindihan natin. Kasi dalawa yung naging tagapamagitan ng sanlibutan eh. Dalawa lang. Si Moises at si Kristo. Sila lang yung pinagbigyan ng magkaibang kautusan, kaya tulos contrasting. No? Merong kautusang ibinigay kay Moses, merong kautusang ibinigay kay Kristo. Ngayon, dahil wala na tayo sa may panahon ni Propeta Moises, at narito na tayo sa panahon ni Kristo, yung mga kautusan ni Kristo ngayon, ang dapat natin sundin kasi nandito tayo sa panahon ni Kristo. Maliwanag ba yun? So, yun yung mga karagdagang pagpapaliwanag, no? Para maintindihan po natin. Hindi dahil sa wala na tayong kautusan, pananampalataya na lang. No. Hindi yun ang ibig sabihin yun. No? Meron pa rin tayong mga kautusan na sinusunod, daman nga lang, nakapaloob na ito doon sa kautusan ng pananampalataya at ito yung kautusan ni Kristo. Diba? Yan yung sinasabi din sa may Roma, no? Kautusan ni Kristo. No? So, yan po yung karagdagan. So, dumakot po tayo din sa may naman natin ngayon, sa pamumuhay naman natin. No? Sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Kasi napakahalaga po sa bawat isa sa atin, yung sa pang-araw-araw naman natin pamumuhay. No? Na dapat na ginagawa, na dapat na isinasa-isip, na dapat na
pinapanahanan sa ating pong mga puso. Kasi importante, nandito sa puso natin. No? Di ba yung panlabas na katawan? No? Puso ang pinaka-importante. Bakit puso? Kasi diyan nagmumula yung lahat ng mga bagay na ginagawa natin. No? Para makapanatili tayo kay Kristo. No? Kaya nga sabi dun sa mga sulat ni Apostol Pablo, basahin po natin yun dun sa may Colosas, Kapitulo 3. No? Basahin po natin dito sa Colosas, Kapitulo 3, versikulo 16. Ano po yung sinasabi dito? Kunin niyo po yung mga Bible niyo na. Manahanan lawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na ano sinabi yan? Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. O diba? Itong puso na ito na nasa atin, no? Kaya sinasabi dyan, kasi dito lahat sa puso na to. Hindi sa isip ha. Kasi sa sanlibutan, mas mataas yung isip. Pero sa Biblia, puso. No? Ano sinabi yan? Manahanang nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Na kailangan manahan sa atin. No? Yung salita ni Kristo. No? Pag meron tayong mga naaalala ng mga salita ni Kristo habang meron tayong ginagawa, kailangan yun yung mangibabaw sa atin. Ha? Kasi ang importante sa atin dito, yung pamamaraan natin habang tayo nabubuhay dito sa sanlibutan, yung hindi tayo mailihis sa Kanya. Ha? Kasi, sa sanlibutan, kung mapapansin po natin, nasa Biblia rin kasi yun eh. Diba? Pasama ng pasama. No? At maraming kasamaan ang narito sa sanlibutan. No? Pagka tayo ay nawala doon kay Kristo, wala na tayong magagawa. No? Kasi sabi rin ni Kristo, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya, kinakailangan, makapanatili tayo sa Kanya. Lalong-lalo na, habang tayo po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. No? Ano pa sinabi? Versikulo 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ito, napakahalaga po sa bawat isa sa atin to. No? Anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. No? Kahit ano, ang ginagawa natin. No? Kaya nga yung paalala ko din sa isang kapatid natin, no? Lalo na dun sa mga may nararamdaman. No? Kahit anong ginagawa natin. Halimbawa, ako, bumabiyahe ako. Siyempre, nananalangin muna tayo bago tayo, bumiyahe. Pagtapos yun, no? Sa kalagitnaan pa lang, minsan,
nasabi sa isip ko, Panginoon, salamat. Kasi sa oras na ito, simula sa paglabas ko, iniingatan mo pa rin ako. Lalo na pag-uwi ako ng Pangasinan, lahat ng dinadaanan kong yan. No, biglang may sumasabi sa isip ko. Kaya ito pa din sinasabi din sa may, sa may Pilipos. Pilipos nga ba yun? Na Diyos ang gumagawa sa inyo. Pagka meron tayong mga nagagawang mga nakalulugod sa Diyos, no, yung mga salita ng Kristo na tumatanong sa isip natin, no? Diyos talaga ang gumagawa sa atin. No? Kaya yung mga bagay na sinasalita dito na anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, lahat yun, ipinagpapasalamat natin sa Diyos yun pagka nakaraos tayo dun. No? At kahit mag-uumpisa pa lang tayo sa may paggawa, ipinapanalangin na natin yun na, Panginoon, sana habang naguhugas ako ng pinggan, sana po palagi niyo po akong gabayan, baka mamaya meron pong dumating na kasakunaan sa akin, ingatan niyo po ako. Pag nakaraos na ngayon, ay, salamat Panginoon, dahil sa pag-ingat mo sa akin, nairaos ko yung gawain kong yun. Diba? So sa ganung paraan, nagagawa na natin yung sinasabi ni Kristo sa atin, no? Nananatili pa yung gabay sa atin ng Diyos, yung protection natin. No? Kasi siya lang ang nagbibigay ng napakalaking protection sa atin. Sa dami ng kasamaan dito sa sanlibutan, no? Siya lang ang maaasahan natin. No? Nagagabay sa atin na magpuprotekta sa atin sa lahat ng kasamaan. No? Lalong-lalo na kung may mga sakit tayo, na bigla-bigla na lang darating sa atin, siya lang ang maaasahan natin. No? Kasi siya ang magpuprotekta sa atin. No? Kasi yung mga bagay na nasa atin, no? Kahit ano pa man yan, no? Hindi tayo may stress dyan. Pagka lagi tayong lumalapit sa Kanya, dumadaing sa Kanya, nagpapasalamat sa Kanya, nawawala yun. Ang pumapalit sa atin, yung sinasabi ni Kristo na, ano yun? Kapayapaan. No? Yung kapayapaan na sinasabi niya na iniiwan niya. No? Kasi kahit ano pa yan na dumating sa atin, hindi na tayo matatakot. No? Mamaya, darating po tayo sa may talata na yun. No? Kaya nga, yung mga bagay na ito, kaya po natin pinag-aaralan to para yung pamumuhay natin, kumbaga sa chill lang. No? Yung para bang pagka may dumating sa ating pagsubok, okay na. No? Hindi tayo nagtatalo, hindi tayo nai-stress, hindi tayo nagbubulong-bulungan. No? Kaya nga minsan pagka meron tayong mga naririnig na tama na yan. Kasi panggagalingan lang yan ang pagtatalo eh. No? Kasi yung ganon, no? Diyos ang sumasaway sa atin yun. Diyos ang gumagawa sa atin yun. Kasi ang Diyos ayaw niya na makagawa tayo ng masama eh. Kasi yung masama na yan, hindi yan buhat sa Diyos. Kundi yung mga mabubuting bagay. Kasi, di ba nga sinasabi natin kay Kristo tayo, sa Diyos tayo. Di ba? Kaya minsan, pagka merong bigla na lang na merong tayong marinig na paalaala, bigla na lang tayo may marinig na salita na pagsuway, kasi Diyos ang gumagawa sa atin. No? Huwag nating baliwalain yun. Huwag nating
I-reject yun. No? Tanggapin natin yun. Bakit? Unang-una, siya ikabubuti natin. No? Pangalawa, no? Doon tayo nagkakaroon ng pagkakataon na hindi natin maituloy yung mga bagay na masama. No? Para hindi tayo mailihis doon sa salita ni Kristo. Para manatili umanahan sa atin yung salita ni Kristo. No? Ano pa? Versikulo sa Colosas 3 naman. Versikulo 23. Ano naman yung sinabi dyan? Colosas 3, versikulo 23. Ano mang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso ng gaya sa Panginoon at hindi sa mga tao. Ano yung mga for example na kailangan natin gawin ng buong puso ng gaya ng sa Panginoon at hindi gaya ng sa mga tao na yung paggawa natin ng mabuti. Hindi yung pagkagumagawa lang tayo ng mabuti para lang maipakita doon sa mga tao na gumagawa tayo ng mabuti. No. Ha? Kailangan pag gumagawa tayo, yung buong puso. Ibig sabihin, nagbumula sa puso. Nararamdaman po natin na nandito nagbumula sa puso. No? Kasi pag nagbumula dito, ibig sabihin, habag ang pinapairal natin. Awa. Kaya tayo gumagawa ng mabuti doon sa kapwa natin. No? Hindi gaya lang sa mga tao, hindi nagmumula sa puso, yung iba kasi ginagawa ng tao, kaya lang sila gumagawa para purihin sila ng tao. No? Para lang makita ng tao na, ay, ang bait-bait naman nito. Na kahit hindi kailangan, ibinibigay. No, hindi ganun. No? Paano yun? Yung kahit hindi kailangan ibinibigay, halimbawa, may nakita tayo dyan. Meron kang tinapay. No? Dahil sa, parang gusto mo lang ibigay. Diba? Para na may pakita mo sa kanya na mabait ka. Eh, hindi niya naman kailangan yun, ibinigay mo. May kabuluhan ba yun? What? Pero kung nagmumula sa puso mo, meron kang nakita dyan na talagang kailangan niya at gusto mo rin kainin yung tinapay na yun, pero ibinigay mo pa sa kanya. Yun ang mas may kabuluhan. Kasi nagmula sa puso mo yun. Mas nauna yung habag. Ang tinignan mo kasi sa kanya yung awa. Ganyan kasi si Kristo eh. Di ba? Kaya nga sabi dito, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Ganon kasi si Kristo. Hindi siya nagbibigay doon sa mga hindi nangangailangan. Kundi yung mga binibigyan niya yung nangangailangan. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga ginagawa nating mabuti. Na pagka, may ipakita lang natin, bait naman na ito. No, hindi natin kailangan yung kapurihan ng tao. No? Kundi yung kapurihan natin, kinakailangan magmula sa Diyos. No? Ano pa? Versikulo 24. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yan, ha? No? Ito yung mga bagay na
kailangan nating isama sa pang-araw-araw nating pamumuhay. No? Huwag natin kakalimutan yun. No? Kasi napaka-importante po sa bawat isa sa atin ang mga bagay na ito. Kasi habang tayo ay nagpapatuloy ng mga ganitong mga gawa, no? Mapapansin po natin ang umiiral sa atin, pag-ibig. No? At pagka pag-ibig ang umiiral sa atin, no? Ano yung mga bagay na magagawa natin? Siyempre, nandyan yung paamuan, nandyan yung pagpapahinahon, kasi kasama yan eh. Nakapaloob kasi yan doon sa pananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sa Colossus 3:12, balikan natin yung versikulo 12. Mga bis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal ng isang pusong mahabagin. Ano pa? Ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinahon. No? Bakit napakahalaga sa atin to? Ha? Para matiis natin yung mga bagay na dumarating sa atin, yung mga pagsubok. Magkaroon tayo ng pagtitiisan sa isa't isa. No? Pag ibinihis po natin yung pusong mahabagin, no? Siyempre, may isip ka agad natin yung habag. Kaya siguro nasabi nito kasi, halimbawa, pag mayroong nasabi sa atin, minsan, hindi mahirap tanggapin, di ba? Minsan nakakarinig tayo ng mga salitang mahirap tanggapin. No? Pero pagka yung pusong mahabagin ka agad yung nandito sa puso natin, ang maisip natin, kaya yan siguro nagawa o nasalita sa akin yun kasi baka medyo matanda na, kaya dahil sa sakit niya, no? O kung saan pa mang mga bagay. No? Kaya nga sabi, napaalaala sa atin, kung tutuloy natin sa versikulo 23, at versikulo 13, yan yung sinabi diyan. Yan. Magtiisan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sinuman ay may sumbong laban sa kaninuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. No? Versikulo 14, at sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mga bihis kayo ng pag-ibig na siyang tali na kasakdalan. Yan ang kailangan natin. No? Para tayo, habang tayo nabubuhay o nagpapatuloy sa pamumuhay natin dito sa sanlibutan, no? Patuloy yung kasakdalan natin sa harapan ng Diyos. Kasi pagdating ng araw di ba? Doon tayo magsisipag-ani. Doon tayo gagantihan ng Diyos. No? Doon sa mga bagay na ginagawa natin. No? Kung ang ginagawa natin sa salita o sa gawa man, ayon doon sa ating Panginoong Kristo, yun din ang aanihin natin pagdating ng panahon. Yung mga bagay din na sinalita ni Kristo tungkol sa Kanya. No? Kaya, sabi nga din sa ibang talata, huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. No? Huwag tayong manghimagod sapagkat sa kapanahunan ay
Yan, magsisipag-ani tayo. Kung hindi tayo, manghihimagon. Di ba? Kaya yung mga bagay na minsan, nagkakaroon tayo ng pagpapaalaala, nagkakaroon tayo ng pagtuturuan sa isa't isa, no? Yung mga mabubuting bagay na naririnig natin doon o na napag-aaralan natin o yung napagtuturuan natin sa isa't isa, no? Tanggapin natin yun kung makakabuti sa atin yun, no? Kasi Diyos mismo ang gumagawa sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat natin gawin. Kasi hindi naman ang Diyos na pagka nagsalita mula talaga sa Kanya, direkta sa iyo. No? No? Sa atin din siya kumukuha ng gagawa para doon sa mga sinasalita niya. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo, Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa o sa paggawa. Naiintindihan ba natin yun? Yan. No? Kaya yun yung mga bagay na alalahanin po natin. No? Para magkaroon tayo ng kapayapaan. No? Kasi napakahalaga na magkaroon tayo ng kapayapaang iniiwan ni Kristo. Kasi pagpayapa tayo sa kapayapaang na iniiwan ni Kristo, hindi gaya ng kapayapaang nasa sanlibutan ang iniiwan ni Kristo sa atin. Kasi wala talagang kapayapaan doon. Kasi yung kapayapaang nasa sanlibutan, nandun yung biglang pagkawasak. Pero yung kapayapaan mula kay Kristo, no? Banayad yan. No? Yung talagang hindi ka may stress niyan, hindi ka madidepress. Kasi ipinagkakatiwala mo sa Kanya lahat Di ba? Kahit ano yung mga dumating sa iyo Minsan niya, pinagpapasalamat mo pa Kahit meron kang mga pagsubok na dinadaanan, sabi mo pa, salamat Panginoon, kasi kahit dumating itong pagsubok na ito, nairaos ko pa rin. No? Nandito na naman ako, makakapagpahinga na naman. Di ba? Tapos mananalangin ka ulit, Panginoon, sana po sa buong magdamag, gabayan niyo na naman kami. No? Sana mairaos muli namin itong buong magdamag na ito. Di ba? Kasi kung hindi mo kami tutulungan, hindi mo kami gagabayan, wala kami magagawa. Kaya namin na iraraos yung mga bagay nito dahil sa iyo. Di ba? Pagka ganun lagi, no? Nagiging malakas lagi tayo. Nagiging baliwala yung mga pagsubok na nararanasan natin sa buong buhay natin. Yung mga nagdaan. Napupunas lagi yun. Nagiging magaan lagi. Kahit mabigat, nagiging magaan yan. Bakit? Kasi diyan yung sinasabi ni Apostol Pablo, lahat ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kahit mabigat na yan, nagagawa mo pa rin, nagiging magaan pa rin sa iyan. Kasi kung patuloy na mabigat sa iyan, hindi mo na makakaya yan. Pero dahil sa may nagpapalakas sa iyo, nagagawa mo ang lahat ng mga bagay. Diba? Patuloy lang tayo. Kasi darating din yung panahon na matatapos din to yung mga dinadaanan natin. No? May katapusan ang lahat ng mga bagay na narito sa sanlibutan. No? At kinakailangan masigurado natin na yung katapusan darating sa atin, hindi masayang. Baka mamaya, kakahintay natin ng katapusan, no? Natin, sayang pala pagdating ng panahon. No? Hindi dapat maging ganun. Huwag nating sayangin yung buhay natin.
na inilalagay natin dito sa walang kabuluhan. Kinakailangan magkaroon ng kabuluhan yung buhay na inilagay natin dito sa sanlibutan na pagdating ng panahon, meron tayong mapakinabangan. No? Doon sa mga ginawa natin. No? Kaya yung mga bagay na naririnig po natin dito sa itinuturo ng salita ni Kristo, tuloy-tuloy natin yun. Huwag tayong mangimagod. No? Kung tayo nahihirapan na, sige, tuloy lang. Parang nakikita ko yung, yung buti nga sa atin nakakatulog tayo na maayos, no? Nakakahiga tayo na maayos, nakakakain tayo na maayos. Pero kung titingin kayo sa mga paligid dyan, mas kahabag-habag pa yung iba. Meron pa nga isang matanda, natutulog sa wheelchair, hindi niya maiunat yung paa niya. No? Gusto niyang matulog ng komportable, hindi niya magawa. Kaya tinitiis niya na lang yun. O, diba? Pero, nandoon pa rin yung pagtitiis niya, natitiis niya yun. Diba? So, ganun din sa atin. No? Yung mga bagay na pinagtitiisan natin, wala pa yan din sa iba na eh. Huwag na natin sabihin yung tungkol kay Kristo kasi yung kay Kristo talagang napakahirap yun. No, diba? Pero yun ang dapat natin tularan, yung kay Kristo, yung pagtitiis niya. Hindi pa nga tayo maabot dun sa may kalingkingan eh. Yung sinasabi ni Kristo eh. Kung titingnan pa nga natin yung iba, mas mahigpit pa yung tinitiis nila. No? Sa atin, ang kailangan lang natin minsan tiisin, yung mga salita lang. Kailangan lang natin minsan tiisin yung yung mga gawain lang. Diba? Na ayaw natin gawin. Minsan. Diba? O kaya yung gusto natin gawin na hindi tayo pinayagan. Yan lang yung kailangan natin tiisin. Diba? Pero ang punto po dito, no? Yung mga bagay na dumarating sa atin ng mga ganyan, mas mangibabaw sa atin yung salita ni Kristo. No? Yung mas makakabuti sa harapan ng Diyos. Yung mas ikasasakdal natin sa harapan ng Diyos. Kasi yun yung napakahalaga sa atin. No? Kaya kung yun ang may pagpapatuloy natin sa ating pong pamumuhay, no? Mananatili tayo kay Kristo hanggang sa patapusan natin dito sa sanlibutan, hanggang sa pagkamatay natin, no? Kasi ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. So yun po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga po, lagi po nating tatandaan, huwag tayong manghimagot, no? Magtiisan tayo sa isa't isa. Meron pa nga sinasabi, yung layuan natin, yung kapuotan, galit, paghihinala, no? Yan yung mga bagay na layuan natin kasi diyan nang gagaling kasi yung pagtatalo, yung pagbubulong-bulungan. Hindi natin kailangan yun. At ano pa, hindi natin kailangan mga kulaan sa isa't isa. No? Kasi ang kailangan natin, yung maging tapat tayo sa isa't isa, unang-una sa Diyos. No? Yun ang kailangan po natin. No? Pagtiisan natin yung lahat ng mga bagay na dumarating sa atin, huwag natin kalimutan yung ginagawa natin, kinakailangan buong puso natin gagawin. No? Kasi pag yun ang ginagawa natin, no, doon tayo nagiging sakdal sa Diyos. No? Kaya ito po ang atin pong
paalaala o pag-aaralan sa isa't isa. Naway palaging sa atin ay manatili ang salita ni Kristo, manahan nawang sagana sa atin ang kanyang mga salita, at nawa ang kapayapaan, pag-ibig, kaamuan, kahabagan na mula sa ating pong Panginoong Kristo ay sumaatin pong lahat. Amen. So, so yan po ang karagdagan na paalala o pangangaral ng ating kapatid na si Brother Louie. At tayo naman po kung saan ay dadako sa ating closing song. Sa pahina 56. At muli ang panalangin bigay po natin sa ating kapatid, Brother Louie. Sumapit ang araw, hinintuan. Ako ay maghihintay kung gawa'y maghanap na. Tulungan ako, Panginoon. Doon lahat makikita sa araw na kung ito'y maghanap na ang lahat ng gawain, doon tayo'y mag-isa. Ang tahanan ay nahanda na ng Diyos. Sa anghel tungkulin mga tinubos, dahil sa'yo lahat ay magkita roon. Lahat magkikita
Diyos, makapangyarihan sa lahat. Pasalamat kami sa lahat ng mga bagay na palagi mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Salamat sa lahat ng mga tatanggap namin, mga biyaya at mga pagpapala at maging sa mga pagliligtas mo sa amin sa anumang uri ng tuksod kapamak at karamdaman, maging sa mga masamang espiritu. Nagpapasalamat kami na kami po ay nakakapagpatuloy pa sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito dahil sa iyong gabay sa bawat isa. At muli sa oras na ito, muli kami dumadalangin sa inyong harapan na muli nawa kami ingatan sa aming pong pagpapatuloy ng aming pong pamumuhay sa sanlibutan ito. Muli nawa kami iligtas sa lahat ng uri ng tuksod kapamakan karamdaman maging sa mga masamang tao at masamang espiritu. Kasama ng aming pong mga mahal sa buhay, mga pamilya, mga magulang, mga kapatid sa laman, bagay sa mga hipag, mga bayaw at mga pamangkin at sa lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang dakong sa lupitang. Bigyan kami palagi ng kapas ng pangatawan upang magamit po namin sa lahat ng aming mga gawain na ikinabubuhay sa sanlibutan ito at patuloy mo po nawa kami tulungan sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa bawat isa sa amin na ito po nawa ay malampasan ng bawat isa. At din po sa mga kapatiran o sa mga mahal sa buhay na may mga karamdaman sa oras na ito. Patuloy po namin silang itinadalangin na ginawang kawaan at kahabagan ang bawat isa sa amin na naway malagi pa kami sa libutan ito kasama ng mga pamilya na palagi nawa kami makapaglingkod sa iyo na magnawa ang bawat isa sa amin kapag kung wala ka sa amin ay wala ka kami magagawa. Patawarin niyo po kami sa anong kami nagkakamali na kukulang sa aming po mga busog isipan. Ang lahat ng mga bagay nito ay lagi po namin pinapasalamatan, hinihiling at namatanggap sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Amen.